Edukasyon sa Pagpapakatao 5, Quarter 1, Week 7. Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagpapahayag ng saloobin. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao ang tungkol sa pagpapahayag ng saloobin. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na makapagpapahayag ng may katapatan ng sariling opinyon o ideya at saloobin tungkol sa mga sitwasyong may kinalaman sa sarili at pamilyang kinabibilangan. Sa linggong ito, ipagpapatuloy mo ang pag-aaral tungkol sa konsepto ng katapatan. Sa pagkakataong ito, bibigyang pansin naman ang mga pananaw, opinyon o anumang masasabi mo tungkol sa isang bagay o paksa. Saklaw din ito ang mga nais mong ipahayag tungkol sa mga suliraning kinakaharap mo, ng iyong pamilya at maging ng pamayanan. Kaya mo bang ipahayag ang nais mong sabihin? Naglalakas loob ka bang punahin ang mga maling ginagawa ng iba? Ang pagpapahayag ng saloobin ay ang pagsasabi ng iyong totoong naiisip at nararamdaman. Ito ay ang iyong mga puna sa sarili at sa iba na dapat maipaalam. Layunin ng pagpapahayag ang makatulong upang makapagbigay linaw sa kaisipan, malaman ang katotohanan, makatulong sa paglutas ng mga suliranin at makatulong sa pagbabago ng tao tungo sa pagiging mas mabuti. Sa kabilang banda, madalas ay ayaw ng mga tao na napagsasabihan. Karamihan ay nagagalit o kaya ay nagdaramdam kapag may punang binanggit tungkol sa kanila. Dahil dito, may ilang ayaw na ring magpahayag ng saloobin o damdamin sa takot na baka sila pa ang magmukhang masama. Ikaw, magsasabi pa rin ng saloobin o hihinto na rin? Kung ikaw ang pagsasabihan ng iba, paano mo ito tatanggapin? Narito ang mga dapat tandaan sa pagpapahayag ng iyong saloobin. Una, magkaroon ng mabuting hangarin sa pagpapahayag. Pangalawa, pag-isipan munang mabuti ang sasabihin. Pangatlo, alamin muna ang katotohanan bago magsalita. Pang-apat, maging magalang sa kausap at ipakita ang respeto. At panglima, maging marahan sa pananalita upang hindi makasakit. Minsan ay masakit marinig ang katotohanan, subalit kailangan mong magpakatatag. Mahirap man na punahin mo ang iba dahil baka maging simula ito ng hindi pagkakaunawaan, kailangang magawa mo ito ng maayos at maipaunawa. Pinakamahalagang maging tapat at totoo. Laging tatandaan na kaya ka nagpapahayag ng saloobin ay dahil gusto mong makatulong upang magbago ang isang tao. Siguruhing ikaw ay may paggalang o respeto habang sinasabi mo sa iba ang iyong opinyon o ideya. Ikaw naman ay dapat marunong ding tumanggap ng puna mula sa iyong kapwa. Pakinggan mo ito gamit ang bukas na isip at puso. Gamitin mo ito upang mapaunlad ang sarili. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Ayusin ang mga ginulong letra upang makabuo ng salita na may kinalaman sa pagpapahayag ng saloobin. Basahin ang description upang matulungan kang mahanap ang sagot. Para sa unang bilang, ang ibig sabihin nito ay totoo. Ayusin ang mga ginulong letra.
Magaling! Ang tamang sagot ay tapat. Pangalawa, ang ibig sabihin nito ay saloobin o pansariling ideya o pinaniniwalaan. Ayusin ang mga ginulong letra. Magaling! Ang tamang sagot ay opinyon. Pangatlo, ang ibig sabihin nito ay dahan-dahan o hindi padalos-dalos. Ayusin ang mga ginulong letra. Tama, ito ay marahan. Pang-apat, paggalang. Ayusin ang mga ginulong letra. Tama, ito ay respeto. At pang-lima, pag-ako o pag-amin. Ayusin ang mga ginulong letra. Magaling! Ang tamang sagot ay pagtanggap. Para naman sa pagsasanay bilang dalawa, alin-alin sa mga nabanggit ang kaya mong gawin sa pagsasabi at pagtanggap ng puna? Ano-ano ang nais mo pang idagdag? Sa pagsasabi, maging magalang sa kausap at ipakita ang respeto. Sa pagtanggap naman, masakit man marinig ang katotohanan, subalit kailangan mong tanggapin ng maluwag sa iyong puso. At sa nais kong idagdag, ang pagpapahayag ng saloobin ay upang makatulong para sa ikaluluwag ng iyong damdamin. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 3. Mag-isip ng isang karanasan na ikaw ay nagpahayag ng iyong saloobin o nakatanggap ng puna sa iba. Tungkol saan ito? Paano mo ito sinabi o hinarap? Dugtungan ang pangungusap na ito. Ang karanasan ko sa pagpapahayag ng saloobin ay nang kausapin ko si Divina. Sinabi ko sa kanya na itigil na ang pagkakalat ng mga balitang hindi naman totoo para siraan ang aming kaibigang si Sarah. Maging mabuti dapat siya sa kanyang kaibigan. Sumunod, ang karanasan ko nakatanggap ng puna ay iyong nanggaling kay Christina. Ang naging reaksyon ko ay tinanggap ko ng maluwag sa aking puso. Nagpasalamat ako sa kanya na sinabi niya ang totoo sa akin upang maiayos ko rin ang aking mga pagkakamali. Para naman sa pagsasanay bilang 4, suriin at tukuyin kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng maayos na pagpapahayag ng sariling opinyon o ideya o saloobin at pagtanggap nito. Lagyan ng check ang patlang kung oo at X naman kung hindi. Una, buong pagpapakumbabang tinanggap ni Zoren ang puna sa kanya na mainitin ang kanyang ulo. Nangako siyang magbabago. Ito ba ay check o X? Magaling! Ito ay check. Pangalawa, sinabihan ni John si Nestle na mabagal magbasa at hindi na matututo pa. Habang ginagawa niya ito ay tumatawa pa siya. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X. Pangatlo, ipinagsigawan ni Ricky sa mga tao na marumi at mabaho ang kanilang barangay. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X. Pang-apat, umiyak si Lloyd nang mapagsabihan ng nanay sa maling ginawa. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X. At pang-5, kinausap ni Marge si Ivy upang paalalahanan na masamang magmura sa kapwa. Ipinaliwanag nito na hindi ito tama. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Para naman sa pagsasanay bilang 5, ayain ang nanay o tatay na magbigay sa iyo ng puna. Ipakita ang tamang kilos sa pagtanggap ng puna. Isulat sa kwaderno ang sinabi ng nanay at tatay at ang iyong naging tugon sa kanyang sinabi. At para naman sa pagsasanay bilang 6,
Sagutin ang mga sumusunod ayon sa iyong natutuhan sa araling ito. Una, ito ay ang pagsasabi ng iyong totoong naiisip at nararamdaman. A. Pagpapahayag ng saloobin. B. Pakikipag-away sa iba. C. Pagrereklamo sa iba. D. Pagiging madaldal. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Pagpapahayag ng saloobin. Pangalawa, ang mga sumusunod ay pagpapakita ng tamang pagpapahayag ng saloobin maliban sa A. Pag-isipan munang mabuti ang sasabihin. B. Alamin muna ang katotohanan. C. Maging magalang sa kausap at ipakita ang respeto. D. Maging marahas sa pananalita upang hindi makasakit. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay maliban sa maging marahas sa pananalita upang hindi makasakit. Pangatlo, kapag ikaw ay tatanggap ng puna mula sa iba, dapat na A. Gamitin ang puna upang makapagbago. B. Ipakita ang paggalang sa kausap. C. Magpasalamat sa puna o payo. D. Lahat ng nabanggit. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Lahat ng nabanggit. Pang-apat, nagalit si Kim nang bigyan ng payo ni Aryan na iwasan ang pagsasalita ng masama o pagmumura. Ang ginawa ni Kim ay A. Tama, B. Mali, C. Okay lang, D. Maayos. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Mali. At panglima, pinakamahalaga sa pagpapahayag ng saloobin ang maging A. Tapat at totoo. B. Mapanakit. C. Mapagkunwari. D. Malihim at tahimik. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Tapat at totoo. Tandaan! Laging tatandaan na kaya ka nagpapahayag ng saloobin ay dahil gusto mong makatulong upang magbago ang isang tao. Siguruhing ikaw ay may paggalang o respeto habang sinasabi mo sa iba ang iyong opinyon o ideya. Mga bata, nasagutan niyo ba ang lahat ng mga pagsasanay? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!